nga doon. Tapos yung ano, babae, chinek din niya yung sa cellphone niya, nakita ko talaga, syempre, sa loob ng kotse, kita ko syempre, yung bata, nakikipag-usap doon, tapos minsan, kinakausap ko ng bata, na nandun sa nanay, nasilip ko naman. Tapos tatanong kasi yung bata, ano yan, mama? O, diba? Tapos, tinitignan nila doon kung nandun na yung deliver. Kasi, kinunik na rin yun sa babae kinunik na para makita niya kung ano yung tao na pupunta doon. Tapos, syempre, pag ako naman, chine-check nila kung ano yung ginagawa ko. Tapos, sasabihin nila na kung ano yung ginagawa ko doon sa kusina, sa kwarto ko, sa laundry room. Alam ko na yun. Kaya, minsan, hindi nagtatanong ng babae kung ano yung ginagawa ko. Tapos, kahit yung lalaki. Kasi, syempre, nakikita nila monitor talaga Kahit sa garage yan, nakamonitor ako. Kahit saan ako doon, nakamonitor ako. Kahit doon sa tent, meron din ano doon, CCTV. Ano siya, dalawa, side by side. Tapos doon sa kwarto ng lalaki. Kaya, minsan ayaw kong pumunta doon. Inuutusan kasi ako na dalhin yung pagkain. Kahit ayaw ko naman na dalhin yung pagkain doon sa ano, sa lalaki kasi may tagalinis nga doon sa labas. Tapos ako rin naman ang naglilinis sa sasakyan nila. Hindi naman pinapalinis sa lalaki. Mas gugustuhin pa nila na ako yung maglilinis ng sasakyan. Kaya minsan naiinis ako pero silent na lang. Wala akong magawa syempre. Utusan lang naman ako dito Kaya nga ako pumunta dito. Pero mahirap, dapat lalaki ang gumagawa nun. Kung ginagawa ko yan dito sa Abu Dhabi sana, dapat yung lalaki, yung sasakyan doon, siya dapat ang maglilinis. Pero hindi Pagdating dito sa ano, doon sa Sharjah, maglilinis na ako ng sasakyan. Kaya wala akong magawa. Sabihin ko sana sa amo kong lalaki na ano naman ginagawa ng lalaki, o di ba? Kasi yung ano, yung garden nila doon, fake ano na siya, fake grass. So, hindi na siya naglilinis, nagwawalis na lang siya. Konti na lang dinidiligan niya doon Naglilinis na lang siya, hindi naman siya everyday naglilinis. So, gusto ko sana magreklamo, pero iniipon ko pa O, di ba? Iniipon ko pa. Pero sinabihan ko na dati yung amo kong babae. Pag ako yung nag-complain, ewan ko lang. Pag ako talaga nag-complain, marami akong complain sa inyo. Bagay, hindi na siya nakiblon nung sinabihan ko siya na ano, marami akong complain. Kaya, tiis-tiis na lang muna. Mahirap Yung sitwasyon na ganito, walang makakatagal sa sitwasyon ko kasi dalawa yung bahay. Hindi naman maliit yung bahay, malaki pa, malawak pa yung lilinisan. Up and down pa. Tapos ilan yung CR doon sa kabilang bahay, 6. Kagaya din dito, sa labas kasi tapos sa guest room. So, almost the same. Doon sa isang bahay naman, sa up and down, tatlo-tatlo ang CR. Plus doon sa sa tent, dalawa. Kaya dumami ang trabaho ko. Hindi naman yung hindi naman pinapalinis sa lalaki doon sa kabila. Doon yung sa tent. Dapat sa lalaki talaga yun Sa kanya na dapat yun. Pero hindi Si Gilma pa rin ang may gawa nun. Ayaw nila na sa lalaki. Kaya tiis-tiis na lang. Lang timbot na lang kahit ilang beses ako magpaalam, ayaw naman ako payagan. Sa totoo lang. How many times na magpaalam ako sa kanila. Gusto ko ng exit, cancellation, wala pa rin. So tiis na ganun talaga ang buhay, lalo na sa DH. Ang DH mahirap. Ko lang na ang init. Kakain pa ako ng na siya, nag-18. Nag-18 na siya.
Mahirap talaga yung sitwasyon pag ganito. Pag DH,